Isinantabi po ng palasyo ang mga panawagan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pansamantalang kontrolin ng gobyerno ang industriya ng langis sa bansa dahil pa rin po sa krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi pa kailangan ng gobyerno na magdeklara po ng National State of Emergency dahil kontrolado pa ng Department of Energy ang sitwasyon at maging ang supply ng langis sa bansa. Nakikipag-ugnayan naman daw ang pamahalaan sa mga oil company para tiyaking tuloy-tuloy ang supply ng krudo. Naglabas po ng pahayag ang palasyo kasunod ng panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na panahon na para gamitin ng gobyerno ang emergency powers nito para pakialaman ang presyohan ng petrolyo dahil sa patuloy na digmaan sa Middle East. Nakatakda namang ulit gumulong ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints na inihain po laban sa Vice President na si Sara Duterte. Ngayong araw tatalakayin po sa House Committee on Justice ang preliminary matters, kaugnay po yan sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Ayon kay Good Government and Public Accountability Committee Chairman Joel Chua, posibleng matalakay po sa hearing mamaya ang hiling ni Akbayan Party List Congressman Shel Jokno na ilipat muna sa komite ang kustodiya kay Ramil Madriaga. Posible rin daw na matalakay mamaya ang pagpapasabina sa bank records at iba pang mahalagang records ng Vice Presidente. Ang nakalagay lang doon, preliminary matters, ang assumption ko lamang po, siguro pag-uusapan yung magiging ground rule. Di unless magbotohan at mas marami ang sumang-ayon, kasi alam naman po natin lagi, it's always a numbers game. Pagka wala naman pong hindi po pwede, basta napagdesisyonan ng nakararami. Yan ang aabangan po natin mamaya mga kapatid, kung magkakaroon ba ng pagsabina sa bank records at iba pang mahalagang dokumento dito po kay VP Sara Duterte. Yan nga po ang tinig ni Good Government and Public Accountability Committee Chairman Joel Chua. Samantala, hindi kumpiyansa ang grupong Student Council Alliance of the Philippines sa panukalang paigtingin ng online classes. Sa gitna po yan ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po sa grupo, dapat na pag-aralan na muna ng DepEd, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng pamahalaan ang nasabing panukala. Posible raw kasing magkaroon ng mas malalim na digital divide katulad ng nangyari noong pandemya. Malaking hamon daw kasi sa ibang mag-aaral ang kawalan ng device katulad po ng tablet o cellphone para nga makasabay sa online classes. Kung itutuloy ang plano, dapat daw paghandaang maigi ng mga paaralan ang pagpapatupad ng alternative modes of learning. Hindi kami against sa online classes at sa mga alternative modes of learning na tinatawag natin. Pero kailangan po talagang maging makastudyante po at gumawa ng mga konsultasyon at manindigan po ang mga institusyon ng edukasyon na makita na dapat lahat ng mga estudyante ay may option at may access dito. Yan nga po ang tinig ni Student Council Alliance Secretary General Matthew Christian Silverio. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.